Pinacheck ko motor ko kung ano sira. Chinek ni kuya, yun na nga. Fuel pump ang sira. Tingnan mo naman ang itsura. Grabe. Kaya pala nahihirapan ako buksan yung motor ko. Eto na pala. Ayan, normal lang yan na kinakalawang yung part na yan dahil sobrang init talaga dyan. Ito nga pala yung bago ipapalit sa lumang fuel pump natin. Ito pa isa yung mga wiring kong inat-ngat ng mga daga. After 1 month, ito ang naging sira. Kaya makikita mo sa ilalim, sobrang bilis ng tulo. Yung basa na yan, gas lang yan. Ayun nga, kinausap ko si kuya bakit nga nagkaganon nung huling install namin. Sabi niya naman, monitor ko lang muna. Ayun na nga, kumuha si kuya ng hose, ng lagayan ng gas. Tapos yung hangin, hinanginan na niya yung fuel tank ko para bawasan muna yung gas ko. Dito, kaya ayaw. Ayun nga, may tinuturo ko kay kuya, lumalabas yung hangin doon sa baba. Kaya hindi lumulusot yung gas ko doon sa hose namin. Hinanginan niya ulit, pinilit niya na lang para hindi naman masayang lahat ng gas ko. Kasi nga tumatagas lahat doon sa baba. Na-timing pa, sobrang mahal ng gasolina ngayon. Fast forward muna natin para makita natin kung paano yung proseso at mapuno yung galon na ginagamit ni kuya. Ayun, okay na. Wala na mahigop. Hangin na lang lumalabas. Tinanggal na ni kuya para maumpisahan na niya yung gagawin niya. Ayun na, susubukan ng tanggalin ni kuya para malaman kung bakit nga lumalabas yung gas. Ang sabi niya sa akin, baka o-ring lang. Pero nung di ko pa niya dala dito kay kuya, akala ko talaga nabutas na yung tangke ko. Galing kami kasi sa Labo, Batangas, yung dinaanan namin, sobrang hirap. Para kami nag-hiking pero gamit namin yung motor. Yung lugar pang enduro tapos sobrang dilim. Ayun na, susubukan ng tanggalin ni kuya. Tapos ayun na nga, yung o-ring. Nabiyak. Ayun kitang-kita. Putol. Ayan, nasunog. Sobrang init nga talaga ng tangke ng mga motor natin para masunog yung goma. Ayan, ang gagawin namin dyan, palitan ulit yung o-ring. As usual, babayaran ko yun. Ayun na, ikakabit na ni kuya yung o-ring na bago. Back job nila to, kaya dapat wala nang bayad ang labor nito. Pero syempre, hindi naman tayo ganon, nagtrabaho pa rin siya. Mabayaran pa rin natin siya kahit wala sa resibo. Mabait naman lahat ng nagtatrabaho dito na mekaniko, kaya okay lang. Tsaka ito lang ang kilala kong legit na gumagawa ng Honda. Oo nga pala, naka-rest day si kuya niyan, pero pumunta pa rin siya ng shop para tignan yung motor ko. Ayan na, nilagyan na ni kuya ng katengko. May nasahe-masahe para hindi na ulit masunog ang aking o-ring. Yan na, tapos na. Binabalik na ulit ni kuya. Tapos, Binabalik na ulit ni kuya yung kaha. Na-assemble niya na ulit. Alright, tapos na. Shoutout kay kuya sa Iron Horse. Sa mga nakakilala sa amin, comment, like, share, follow for more. Pagkatapos niyan, ilang buwan, hindi na ulit nagkaroon ng problema yung motor ko. Success si kuya. Dito na nagtatapos ang video. Bye-bye!